What's up guys and welcome back to my YouTube channel at Jundi TV guys, and for today's video guys, we're going to visit my abaca plant or abaca farming. So if you are new here in my YouTube channel, don't forget to hit that subscribe button and ring the bell. We explore the nature, farms and hidden gems right here in my place. So let's go guys, and I hope you enjoy this video guys. So here we go. So dito na tayo guys sa area kung saan natin nakikita ang ating abaca. So dun sa likuran guys, makikita nyo yun ang abaca guys. So maraming nagtatanong ilang taon bago ito pwedeng anihin. Kapag inalagaan ng mabuti, sapat ang tubig at ligtas mula sa matitinding bagyo, ang abaca ay maaaring nang anihin pagkalipas ng 18 hanggang 24 na buwan o halos 2 taon mula ng itanim. Mas tumatagal ng kaunti kung masyadong malakas ang ulan o matindi ang init ng panahon. Pero kapag hinintay, naganap, na lumaki, mas matibay at maganda ang kalidad ng hibla nito. Pagkatapos ng unang ani, pwede pa itong anihin ulit taon-taon hanggang 10 hanggang 15 taon habang buhay pa ang puno. Ano ang pwedeng gawin sa abaca guys? Hindi lang ito simpleng halaman, ito ay tinatawag na gintong hibla dahil napakarami nitong pakinabang. Number 1 is pinakamatibay na pambalot at lubid. Ang hibla nito ay mas matibay pa kaysa karaniwang bulak o sintetikong materyales. Ginagawa itong matitibay na lubid, lambat at matitibay na supot na ginagamit sa pagbubuhat ng mga ani tulad ng saging at bigas. Next is magandang produkto at sining. Dito rin gawa ang matitibay na papel, perang papel ng Pilipinas, mga bag, pitaka, sombrero, banig at magandang palamuti na kilala sa buong mundo. Let's proceed to another one. Ligtas sa kalikasan. Ito ay nabubulok ng kusa at hindi nakakasira ng kapaligiran. Ginagamit din ito sa paggawa ng mga materyales guys para sa pagtatayo ng bahay at maging sa mga piyesa ng sasakyan. Next is tulong sa lupa at kabuhayan. Ang ugat ng abaca ay mahigpit na kumakapit sa lupa kaya nakakatulong ito para hindi gumuho ang lupa tuwing may malakas na ulan. Ito rin ang nagbibigay ng matatag na kita sa maraming pamilya dito sa ating rehiyon at sa buong Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, ang abaca ay mananatiling tapat na kasama ng mga magsasaka, matibay, mapagbigay at tunay na yaman ng ating bayan guys. So, thank you guys. So guys, ito na yung mga abaca ni John D. TV guys. So ngayon guys, paano ginagawa ang hibla ng abaca or how to make abaca fiber? Kapag handa na ang abaca guys, anihin, ganito ang simpleng proseso guys. Number 1, putulin ang tangkay pagkatapos ng 18 hanggang 24 na buwan. Puputulin na ang buong puno malapit sa lupa guys. So number 2, tanggalin ang balat, aalisin ang mga matigas na panlabas na bahagi ng tangkay. Dito nanggagaling ang hibla. Number 3, pagtuklap o toxifying. Pupunitin ang balat ng manipis gamit ang patpat o kutsilyo guys. So pang-4, pagkudkod o ikukudkod ang mga piraso para matanggal guys ang malambot na laman at matira na lang ang matitigas na hibla guys. So number 5,
paglaba o pagpatuyo. Hihilamos para luminis saka ibabad sa araw guys hanggang sa pumuti at matuyo ng maigi guys. So kapag matuyo na ito guys, malambot na, hawakan at handa ng gawing lubid guys. Tila o iba pang gamit guys sa abaca fiber. Pag natuyo na guys, pwede na siya ibenta. Alam niyo ba guys kung magkano yung bintahan dito sa market guys? Yung tuyot na hibla ng abaca, nasa 120 per kilo guys. So malaking tulong din sa ating mga magsasaka guys ang ganitong presyo guys. Sana guys nagustuhan niyo ang video na to guys. So hanggang sa susunod guys sa ating pagbablog. So don't forget guys to like and subscribe to our YouTube channel guys, John D TV, at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta guys. So, sana nag-i-enjoy kayo guys sa panonood sa content na ito guys. So siguro dito na lang tayo guys kasi medyo umuulan na. So maraming salamat sa iyo guys. Salamat sa panonood. God bless everyone guys, and sana po tayo ay gabayan ng Panginoon guys. So maraming salamat guys at ako uuwi na at see you next vlog. Bye bye.